So tapos ko na siyang hiwain mga Zay. So pinakita ko talaga sa inyo dahil ang biko once na lumamig na yan talagang mahirap na siya hiwain. Dapat pagkaplatin mo sa bilao talagang hihiwain mo na siya Zay kaagad. Dahil yung aking biko mga Zay makunat yan Zay. Hindi yan masisira sa 3 to 4 days. So kanya-kanya naman tayo ng biko mga Zay. Merong ayaw ng makunat, meron naman yung gustong malambot. Yung para bang kahit wala kang ngipin makakain mo talaga Zay. Then nilagyan ko na nga siya ng lunok. So latik daw yan sa Tagalog mga Zay. Kanya-kanya tayo ng tawag Zay, kay Bisaya man tayong dako Zay. So kaya kalahati lang yung nilagyan ko Zay dahil merong ayaw ng latik. So meron namang gusto. Para may choice ba sila mga Zay? So pala desisyon tayo Zay. Unahan na natin sila. Charot! 2 large na sinukmani at 2 large na puto cheese pala yung order ni customer mga Zay. So natutuwa lang talaga ako dahil repeat order talaga to mga Zay. So hindi ako nagkakamali, 3 beses o 2 times na siyang nag-order sa akin. So nagustuhan niya talaga yung aking puto cheese mga Zay. So happy talaga ang person. Ganitong negosyo talaga mga Zay. Siyempre kanya-kanya tayo ng panlasa. So mahirap talaga kunin ang panlasa ng ating mga customers. Kaya thankful talaga ako pag nagugustuhan nila yung aking kakanin mga Zay. So tanggal talaga ang pagod ko mga Zay pag nalaman kong sarap na sarap sila. Char! Kaya nagpapasalamat talaga ako pag na-appreciate nila yung food. So thank you so much sa mga sumusuporta sa aking small business. Sa ganitong negosyo Zay, hindi ganun talaga kadali Zay. Kalaban mo dito ang pagod at puyat Zay. Ganon. So tsagaan lang talaga para umasinso ang buhay mo. Charot! So ayan, ready to pick up mga Zay. So ako lang talaga nag-prepare ng mga yan. Kasi nga ang assistant ko ay may pasok mga Zay. So yun lang. Thank you for watching. God bless us all.